Magandang araw po muli sa inyo lahat mga guys, mga farmers. Welcome back po ulit sa ating channel. Sa video ito, kung makapansin po ninyo, nandito po tayo sa kulungan po ng ating mga manok na binibreed. Yan po. Yan po sila. At mamaya po ay patutukain po natin sila. At bibigyan din po natin sila ng multivitamins na halos tubig na painom po sa kanila. Yan po mga guys, mga farmers. Sana isamahan niyo pong muli ako sa ating pong mga gagawin dito po sa ating pong mga manok na binibreed. At mamaya po ay update ko rin po sa inyo ang ilang sa mga tanim po natin dito po sa likod po ng aming bahay. Yan po mga guys, mga farmers. Update po sa ating binibreed na mga manok mga guys, mga farmers. Ito na po sila ulit. Yan po. Ito nga po pala ay second batch na po ng ating pong pagbibreed. Yung nauna po nating isinalang sa incubator ay kukunti po yung naging similya. Dahil sa hindi po agad natin na isalang sa incubator ang ating pong mga itlog, kaya po naging kukunti po ang kanila pong naging similya. Kaya kung tayo po ay magbibreed ng ating pong mga manok ay huwag po nating tatagalin na hindi po agad maisalang sa incubator ng ating pong mga itlog. Kaya yan po second batch na po ulit ng ating papalahi. Ito po second batch po ito. May mga itlog na po rin sila. May mga itlog na rin po sila. Yan po, pinatutuka po natin sila. Yan nga po pala yung ating patuka mga guys, mga farmers, yung crack corn. At may kasama po pong GMP4 yung para sa pagbibreed. Patuka po ng ating pong mga inahin at mga tandang na o yung tandang po natin na binibreed. Yan po. Bali 5 ganito po sa umaga ang patuka po natin sa kanila. Okay lang naman po na mapalagi sa ibaba yung ating pong patuka. Tinutuka rin naman po ng ating mga manok yan. Nagdi-disinfect din naman po tayo rito sa ating pong kulungan. Kaya hindi po natin, wala po tayong pangamba na ang bakterya po sa bakterya dahil sa nag-disinfect po dito po tayo sa ating kulungan. Yan. Kung mapansin po nyo, bago na po ulit yung ating inilagay na ipa or yung kusot, yung kahoy na nakalagay dyan po sa baba. Yan po, napalitan na po ulit natin yan. Yan po. At sa hapon po ay tigigisa na lang po silang ganito na takal or 3 ganito na lang po ibibigay po natin sa kanila. Yan po. At yun pong ating trap nest or yung pugad na paiklugan ay binago ko po yung design po niyan. Nilagyan ko po ng bali po ganito po yun. Yan po yung ating trap nest or yung ating pong pugad na paiklugan ng ating pong binibreed na mga manok. Binago ko po yung design or binago po natin yung side po niya. Ginawa po natin ganito. Ito. Binaba po natin yung pakita ko sa inyo. Yan po. Nilagyan po natin ng screen sa baba. Tapos lagyan po natin sila ng plywood para yung itlog po niya ay gumulong. Yan po, papunta sa likod. Yan po. Yan po, meron po siyang screen dyan sa may bandang likuran para pag umitlog po siya
gugulong po siya doon. Hindi na po makikita ng inahin. Dahil sa kaya po ganyan ginawa po natin ay dahil sa natuto pong manuka ng itlog. Ito po ating mga inahin. Yan. Dati po ay nakapantay lang po sila. Wala pong ganyan sa loob ngayon. Ngayon po ay pag umitlog po siya, pumasok po sila dyan. Pagkatapos po nilang mga itlog, gugulong po yung itlog papunta po dun sa may gawing likuran dito po. Yan po. Basta ganoon, hindi po nila matutuka or butasin ang kanila pong mga itlog. Marami po tayong nasayang na itlog nung nakaraan. Binutas nga po ng ating mga inahin. Natuto po silang manuka ng itlog. Yan po. Kaya yan po, pinago po natin ang design ng ating pong trap nest o yung pugaran po natin. Yung dalawa po yan. Tulad po ng dati, bigyan po ulit natin sila ng painom na may halong multivitamins. Ito nga po yung Electrogen D+. Ito po yung ating ginagamit. Yan po, sa kalahating galon ay isang kutsarita po yung ating ilalagay. Yan po mga guys, mga farmers. Magtimpla na po tayo ng ating pong multivitamins para sa ating pong mga binibreed na mga manok. Lagyan na po natin ng tubig. Ayan po mga guys, mga farmers, update din po sa ating pong mga tanim dito po sa likod po ng aming bahay. Ito po yung tanim po natin na dragon fruit. Ayan po. So may gawing likuran po natin. Ay ang ginagawa nga po natin ngayon ay nagtatabon po tayo ng kanila pong mga puno. Dahil sa malakas po ang naging ulan dito nung mga nakarang araw. Sapagkat nagkaroon nga po tayo ng bagyo, mga guys, mga farmers. Yan po ang ginagawa po natin sa ating pong tanim na dragon fruit ay tinatabunan po natin ang kanila pong mga puno. Dahil sa lumabas nga po ang kanila pong mga ugat. Yung naging dahilan nga po ay yung malakas na ulan ng nakarang araw. Pero okay naman po kahit na malakas po yung ulan dahil sa biniyayaan na nga po tayo ng ulan at basa po yung lupa. At makapagsisimula na po tayo magtanim din dito sa likod po ng aming bahay. Yan po mga guys, mga farmers, samahan niyo pong muli ako sa mga gagawin dito po sa ating pong mga tanim na dragon fruit sa pagtatabon po ng kanila pong mga puno. Ayan po mga guys, mga farmers, yung tanim po natin na dragon fruit ay lumabas nga po yung kanila pong mga ugat dahil sa malakas po ang naging ulan dito nung mga nakarang araw. Yan po, dahil sa nagkaroon nga po tayo ng bagyo. Yan po yung tanim po natin na dragon fruit. Yan po, lumabas po ang kanila pong mga ugat. Kaya kailangan po natin na tabunan po sila. Kaya kailangan po na tabunan po natin sila ng lupa. Yan po, katulad po ng ating pong ginagawa. Yan po. Yung mga puno po nila, nagsilabasan po yung mga ugat. Yan po.
Tulad po nito, lumabas po yung mga ugat. Yan po. Kaya kailangan po na tabunan po natin ang kanila pong mga puno. At gumaganda na rin nga po yung kanila pong mga suloy. Yan po. Hanggang doon po yan sa dulo. Ito yung ating tanim na dragon fruit. Nga po, nagtatabon nga po tayo sa kanila pong puno. Dahil sa lumabas nga po ang kanila pong mga ugat. Ang naging dahilan po ay yung malakas na pagkaulan. Yan po yung mga suloy nila. Ang gaganda na po. May malaking saging po tayo rito. Malaking buwig ng saging. Yan po. Po yung puno niya. Yan. Latundan po yan mga guys, mga farmers. Latundan po yan yung puno po ng ating saging na yan mga guys, mga farmers. Ang laki po ng kanyang buwig. Yan nga po, gumaganda na po yung ating tanim na dragon fruit. Update din po sa ating pong tanim na mani mga guys, mga farmers. Yan po. Green na green ang dahon po ng ating tanim na mani. Yan po, may laman na po yan, pero hindi pa po natin pwedeng bunutin dahil sa may mga mura pa po yung iba. Pagugulangin pa po natin yung ibang mga laman po niya bago po natin siya bunutin. Yan po. Dahil sa green na green pa po ang kanya pong mga dahon. Kasi ang palatandaan po bago po natin bunutin ang ating pong tanim na mani ay kailangan po ay nag-yellow na po yung kanya pong mga dahon. Or nag-yellow green guys, mga farmers. Dark na dark pa po yung kulay po ng kanyang dahon, kaya hindi po natin siya pwedeng harvestin mga guys, mga farmers. At yun naman pong ating tanim na kalamansi. Yan po, green na green din po ang kanyang pong dahon. Dahil sa mula na nga po, yan po, kung nakapagsasalita lang po yung ating tanim na kalamansi ay tuwan-tuwa po siya at magpapasalamat dahil sa nakatanggap na po siya ng ulan mga guys, mga farmers. Yan po, ang ganda po ng kanyang mga buko. Yan po, tuloy-tuloy na lumalaki at ang bunga niya ay lumalaki na rin po. Yan po.